Hi guys! Ito na naman po ang inyong kusinerang Batanggenya, pero sa araw na ito ay hindi tayo magluluto. Tayo ay mag-uusap patungkol sa mga bagay-bagay, ano nga ba yung pwede nating matutunan para sa araw na ito. Pag-usapan natin sa araw na to, paano ba tayo magiging kontento? Paano ba magiging kontento ang isang tao sa kanyang buhay na hindi naman tumitigil na mangarap? Meron akong nabasa sa Biblia sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 30, talatang 7 hanggang 9. Sabi nung sumulat, Diyos ko, may hinihiling akong 2 bagay bago ako mamatay. Huwag mo akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. Ang ganda, 'di ba? Ang hiningi niya yung sakto lang, hindi sobra, hindi naman yung kulang. Ang hiningi niya ay sakto lang kasi nga kung meron tayong kakontentuhan, pwede na sa atin yung sakto lang. Ngayong umaga, pag-usapan natin, paano nga ba tayo magiging kontento na okay lang ang sakto lang, pero welcome pa rin yung pagkakataon na mag-excel, welcome pa rin yung pagkakataon na umangat, yung hindi naman nagiging kawawa. Meron akong ibibigay sa inyo na tip. Tip number 1, develop contentment by being thankful for what you have. Sa bawat regalo o pagpapalang natatanggap mo, matuto tayong magpasalamat. Stop comparing ourselves with others kung ayaw mong mainggit at maging miserable. Kasi kapag palagi nating ikinukumpara ang sarili natin sa iba, kahit na marami kang natamo at narating na sa buhay, pakiramdam mo ay may kulang pa rin. Make it a habit to count your blessing. Be intentional in being thankful. Napakaraming dahilan sa ating buhay para tayo ay magpasalamat sa Diyos. Unang-una, sa paggising pa lang natin sa umaga, 'di ba? Yung maimulat natin ang ating mata na nakakakita, blessing na yun na dapat mong ipagpasalamat sa Diyos. Kahit sabihin mo na may nararamdaman kang masakit sa iyong katawan, blessing pa rin yun. Kasi buhay ka pa, nakakaramdam ka pa. Kasi hindi lahat ng tao ay nagigising pa sa umaga ng may malinaw na paningin. Hindi lahat ng tao ay nagigising pa, or kung magising man sila, hindi na sila malakas. May mga nakakabit na aparato sa katawan at nasa ospital na. Yung iba naman, nagigising nga, pero nasa kulungan, hindi malaya. Kaya sapat na yung magising tayo ng may buhay, malaya, malakas. Kaya yun ay sapat para ipagpasalamat sa Diyos. Pangalawang tip na gusto kong i-share sa inyo kung paano mabubuhay ng may kakontentuhan. Ito, develop contentment by sharing what you have with others. Gawing regular na bahagi ng buhay mo ang pagbibigay at ang pagtulong sa iba. When you are not focused on your own needs, but are sensitive to the needs of others, mas madaling maging kontento. Makikita mo kasi na higit pa ang pangangailangan ng iba kaysa inaakala mo malaki mong problema. Minsan kasi akala natin tayo na yung may malaking problema, tayo na yung pinakakawawa. Pero alam nyo, kung titingnan lang natin yung pangangailangan ng iba, at magkakaroon tayo ng desire na tumulong sa kanila, makakalimutan natin yung sarili nating problema. Makikita natin na ay
mas mapalad pa pala ako, ay mas maganda pa pala yung sitwasyon ko. Meron akong isang naalalang kwento, yung batang mahirap na wala silang makain. Ang ginawa niya, umakyat siya sa puno ng mangga, kumuha siya ng mga sariwang dahon, tapos kinakain niya yon. Kasi nga, hirap ang buhay nila, wala siyang makain, gutom na gutom siya. Ngayon, habang siya'y kumakain ng dahon ng sariwang mangga, pag tingin niya sa baba, meron siyang nakitang isang bata. Putol yung isang paa. Hindi siya makaakyat sa puno ng mangga. Kaya ang ginagawa ng bata, pumupulot siya ng mga nahulog at tuyong dahon ng mangga. At yun ang kinakain niya. Nakita tuloy ng bata na kailangan ng tulong ng batang nasa baba. Kaya ang ginawa niya, naghulog siya ng mga sariwang dahon ng mangga para yung batang putol ang paa makakain ng sariwa. 'Di ba? Nung magkaroon siya ng desire na tumulong, nakita niya na mas mapalad pa pala siya at nabigkas niya sa kanyang sarili na kailangan mas magpasalamat pa siya sa Diyos kasi mayroon pa siyang maayos na paa, nakaakyat pa siya sa puno, kaya nakakain pa siya ng sariwang dahon ng mangga. Kasi kung ikukumpara mo naman yung sariwang dahon ng mangga sa tuyong dahon ng mangga, 'di ba? Mas mahirap kainin yung tuyo, pero mas madaling kainin yung sariwa. Kaya sa buhay natin, huwag tayong laging feeling kawawa. Magkaroon tayo ng desire na kahit gaano kahirap yung sitwasyon, magkaroon pa rin tayo ng desire na pwede pa rin akong makatulong. At habang tumutulong tayo sa iba, ang Diyos naman gumagawa ng paraan kung paano din tayo tulungan. Kasi sabi ng Biblia, 'di ba, kung anong tinanim mo, yun ang aanihin mo. Tip number 3, develop contentment by having a vision of the eternal. Kung ang focus mo ay material na buhay lamang dito sa mundong ito, maaaring mahirapan ka. Maging kontento dahil nakatuon ka sa pag-acquire ng mga bagay na gusto mo. But if we have an eternal perspective, mauunawaan nating wala ni isa sa mga material acquisitions. Maging ang tagumpay na mayroon tayo ngayon, ang madadala natin sa eternity. Hindi natin madadala yung tagumpay, hindi natin madadala yung yaman sa eternity. Sabi nga ni King Solomon, ang pinakamayaman at pinakamatalinong hari na nabanggit sa Biblia, sabi niya, it is all vanity, meaningless, and a chasing after the wind. In life and in eternity, Christ is really all that we need. Mayaman ka nga, tagumpay ka nga, wala naman si Jesus sa puso mo. Hindi naman nakasulat sa aklat ng buhay ang pangalan mo, wala ding kwenta. Wala ding silbi lahat. Kaya nga, develop contentment by being thankful, by sharing what you have with others, and by having a vision of the eternal. Madalas, ang sobra-sobra ay hindi nakakabuti sa atin. Kapag sobra ang iyong kinain, tiyak maiimpatyo ang iyong aabutin. Sasakit yung tiyan, 'di ba? Tatakbo ka sa kung saan-saan. Kapag nasobrahan ka sa pagtatrabaho at paggawa, baka naman ma-overfatigue ka. Hindi rin maganda, 'di ba? Ang dapat ay yung sakto lang. Yung tama lang. Minsan nga, kahit sa pag-ibig, 'di ba? Pagsakto maganda. Kasi pag sobrang in love ka, nakakalimutan mo na minsan yung para sa sarili mo. Or nakakalimutan mo na minsan yung para sa pamilya mo. Kasi nakafocus ka na doon sa taong kinai-inlovean mo. Ang problema, minsan, doon tayo nagiging kawawa. Kaya dapat sakto lang. Magmahal, pero dapat maging matalino pa din. Yung sakto lang, yung
Tama lang yung hindi sobra, yung kontento ka. Yung kakontentuhan kasi sa Diyos lang yan matatagpuan. Kahit anong ma-achieve mo sa buhay, kung wala si Lord sa buhay mo, hindi ka magiging kontento. Pansinin nyo, maraming milyonaryo, mayayaman, na nagsusuicide pa rin kasi hindi sila masaya. Kaya hindi basihan yung yaman para magkaroon ka ng kakontentuhan sa buhay. Ang tunay na magbibigay sa atin ng kakontentuhan sa buhay ay yung magkaroon ka ng tamang relasyon sa Diyos. Sabi ng Bible sa John 1:12, kaya't ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung tinatanggap natin bilang Panginoon at sumasampalataya tayo kay Jesus bilang Panginoon, binibigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay anak ng Hari ng mga hari, anak ng pinakamakapangyarihan, at anak ng nagmamay-ari ng lahat, ng nasa langit at ng nasa lupa. O diba? Kung yun ang maiisip mo, ano pa yung hahanapin mo? Wala na, kumpleto na, kontento ka na. Kasi yung maging anak ka ng isang dakilang manggagamot, yung maging anak ka ng isang makapangyarihang hari, yung maging anak ka ng Diyos na provider, yung maging anak ka ng Prince of Peace, wala ka ng hihingin pa. Kontento ka na. Sabi nga dun sa isa kong nabasa, habang nag-i-scroll ako sa Facebook, meron akong nabasa doon, sabi niya, kung si Jesus lang ang meron ka sa buhay mo ngayon, nasa iyo na ang lahat. Ibig sabihin, kung meron kang tamang relasyon kay Jesus, meron kang pananampalataya kay Jesus, kontento ka na sa buhay. Wala ka nang hahanapin pa. Nawa ay may natutunan po tayo sa araw na ito. Nawa ay nagbigay ng inspirasyon sa araw na ito ang message na ito. Kung gusto nyo pa na magkaroon ng mga ganito pang mensahe, makapakinig, makapanood ng ganito pang mensahe, paki-subscribe na lang po at paki-like itong ating video upang mas makagawa pa po ako ng mas maraming ganitong video. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoon. Sa Diyos lamang ang papuri. Mabuhay po tayo ng may kakontentuhan. Mabuhay po tayo ng may pananampalataya sa Diyos. God bless everyone!